Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ngayon mangunguha po tayo ng mga gulay para po sa salad. At titingin din po syempre ng mga ibang mga gulay na pwede ko nang anihin. Nawawala na naman ako sa sarili ko. Dahil nag-uulan po mga nakarang araw. At yung mga kabuti po, nag-uumpisa na pong tumubo. Kaya ayaw ko po pumunta sa gubat. Alam niyo na po, malusot lang akong balat, di ba? Baka mamaya mabahira na mga tuyong dahon na mamasa-masa. Medyo sensitive pa naman po ako. Tara, samahan po ninyo ako mali. Napakasarap po ng amoy ng amoy ng lupa. Hindi po amoy lupa. Amoy ng lupa kapag bago pong ulan, di ba? Doon po kuha po ang kamatis. Oh, wala po ang ibig sabihin sa amoy lupa, baka ma-misinterpret na naman iba dyan. At nuko, kunin ko na rin po itong mga overripe kasi ipunin ko po yung buto. Mahal din po yung buto nitong bush cherry tomatoes. So ayun, pumuputok na po yung mga, ayoko pong sayangin dahil pinagkumbaan ko ito, tapos tatapon ko po. Punin ko po yung mga buto, tapos hugasan ko na lang po sa loob po yung iba na hahalo ko sa ating vegetable salad. Itong tanim ko pong cherry tomatoes po, ayan o, medyo nakukulimliman. Ito pong mga nabubulok, tatanggalin ko na po, itatapon ko po doon sa gilid sa forest para naman po doon sa mga hayop. Hayop po doon sa gubat, kakalaglag na rin po eh. Ayan. Medyo naglalamig po kasi paggabi, kaya yung mga kamatis medyo nagkakalaglag. Kaya ang ganda po ng tubo, ano? Dami. Itong hinog, pupunlain ko po, hindi ko po. Naku, overripe na ito isa. Okay lang ito, yung magandang. Naku, hindi, may amag. Hindi na po kuhanin ito. Kakalaglag. Pag pumuputok po ganito, ayan o. Wala na po, sayang. Yan, kumuha ng bubuksan ko po mara kasi nakukulimliman ako, nakakanlungan po nitong kalabasa. Ito po mga lettuce, napaka bilis dumami. Ani lang po ang ani dito sa gilid, tapos yung gitna po talagang tubo ng tubo. Gamitan ko po ng kutsilyo para mas mabilis ang pag-aani, baka biglang umulan. Kapag aani po kayo ng mga lettuces o lettuce, sa gilid po lagi kayo kukuha para ang gitna mas maging buhaghag po. Dahan-dahan lang po. Gamit po kayo ng matalim na kutsilyo, hindi po yung kutsilyo na panghiwa nyo ng lettuce, hindi pa rin tumatalab. Tapos pahiram nyo sa kapitbahay nyo na pampuputol ng sanga ng puno. Lalong hindi ko. Hindi. Yan, ganyan po. Para mas maganda ang tubo. Hindi naman po kuha ng marami. Yung tama lang pong nakuha ng marami. Malinis na lang mamaya para hanggang bukas, kasi baka mamaya ulan po na naman ng malakas bukas eh. Gusto ko po talaga ng lettuce. Napakasarap po nito, konting asin, konting paminta, konting asukal, konting suka, presto.
saka kamatis, pipino, meron po tayong tanim, o di ba? Yan, o yan. Ito pong nasa gilid na yan, lalago po agad yan. Medyo ganyan-ganyan nyo po para mag-create ng space at mas magiging mayabong po. Dito naman po sa aking greenhouse, meron po mga mahaba greenhouse ko. Yun po, hindi po yung mali na yun, nandun po sa bandang likod. Dahil lang po medyo ipopokus ko na konti. Yun, nasa sulok po eh. Dalawa. Kunin ko na po kasi malaki. Yun. Itong isa madaling maputol. Diba? Napakaganda po. Sarap po nito. Sarap din po ito sa mga side dish. Kahit mga green salad. Itong isang dali, mas malaki po. Dali, yung tiyan ko. Tiyan ko. Pipis na pipis. Ito, mas mahaba po. Ganda po, di ba? Hindi na po tayo bibili sa shop. Mahal din po ang pipino po sa shop. Di ba po? Hanggang bukas. Meron po tayong salad. Siyempre, pakikita ko naman po sa inyo yung loob ng greenhouse. Ito po yung pepper ko. Ito po yung malalaki rin ang bunga po nito. Mahaba. Ayun po, dami ng bunga. Tapos yung talong po, maraming bulaklak. Lilipat ko po ito sa loob, saka po yung talong. Kasi pag masyadong malamig na po ayoko pong matepok, pinaghirapan ko pa naman. So nasa ilalim po yung kangkong saka yung mga pipino. At dito na po sa kanan, marami pong okra. Kita po ninyo yan. Ayoko pong anihin kasi papagulangin ko. Mahal po ang buto ng okra. Sa ilalim po yung pakwan, medyo na-late ko na po patubuin next year. Tapos yung mga talbos na kamote, yung sayote po na hindi rin po masyadong tumubo ng maayos. Dahil nga po yung lupa, hindi ko lalagyan ng bago. Pero next year, magpapatubo ko para mas maganda po yung ani po natin. O, di ba? Kahit na-busy po, hindi ko po napansin itong mga bungan. Nakita ko po kanina, nag-ikot-ikot ako. Ilan po natin doon, meron pa rin pong bunga doon na pipino. Ayan po. Meron po ditong itong pipino, saka dito. At marami po doon. Hindi ko po anihin kasi ang inaani ko lang po talaga yung gusto ko kasi pag sobrang excited, anikin ng ani, di ba? Tapos masasayang lang. Yung pong Finnish mother ko po sa mga taga-relaxing Finland, pag pumupunta dito, sila na po nagbo-volunteer na umani. Kaya hinahayaan ko na naman po yung ganyan, di ba? Kaya pag kukuha po yung kakainin ko lang po, alam naman po nila na nag-iwan po ko ng mga gulay po dito at sila nang tumitira. Pakita po sa inyo yung tanim kong zucchini dito, saka yung maliliit na kalabasa. Ayan, dito po yung zucchini. Ito ang laki, nakadikit na po sa lupa. Close up ko po para hindi po tayo mahirapan. Unahin po muna natin dito sa taas. Dito po nakapatong sa mesa yung mga kamatis, yung po napakaraming bunga Finnish tomato. Yung ano ko po, yung melon, hindi po masyadong maganda ang naging resulta kasi medyo nalay din po yung pagtanim. Ito po yung maliliit na kalabasa. Ito po yung bunga. Ganda po ng itsura niya. Ay, hindi po yung melon, maliliit na kalabasa po yun. Meron din po yung sa likod eh. O po yung mga bulaklak, ginugulay ko rin po. Ayun, nandoon. Excuse me. Ayun. Ayaw po masyadong move itong mga dahon kasi baka may magtampo. Kaya ingat-ingat din po. At kapag binababa po natin ng camera, mas makikita natin po yung angle. Yan. Ito po yung zucchini. Ang laki po nito. Pumapasok na po doon sa ilalim ng ano. Ito po ang laki.
ilalim ng planter. Ako po muna iniisip ko po kung ano po recipe gagawin ko. Tapos ito po, pag may nakikita po kayong mga bulok na zucchini, tanggalin po niyo. Kasi ano lang po yan magwe-waste lang po ng, ito ko po paano tinatanggal. Yan, iikot ko lang po. Ang dami ko kasama yun, kasi kuha lang po ito ng mga nutrients, magwe-waste lang po ng energy sa lam. So magko-concentrate po yung nutrients ito sa zucchini. Mas lalaki pa po yung zucchini ng higante. Sa tabi po ng zucchini meron din po nung napakalaking pipino, hindi ko po kuha, pagugulangin ko na. Ayun po, nakikita po yung dali medyo, kasi baka may maputol ayun po, ang laki. Ako po, pagugulangin ko na lang para yung buto po anihin ko. Sa totoo lang po, sobrang saya po ako ng naging resulta po itong mga tanim ko. Sobra po. Tulad mo nitong pipino, napakalaki po talaga na itutulong ng ng greenhouse. Kasi mga gusto ko pong patubuin, tumutubo po talaga. Sa Pilipinas naman po, hindi naman po talaga kailangan masyado ng greenhouse kasi warm naman po sa atin. Kailangan lang po sa atin mga lambat para hindi po masyadong insektuhin. Kung magtatanim po syempre kayo ng mga lettuce, ng mga leafy vegetables, kailangan po talaga ninyo ng mga lambat para hindi po kainin ng mga insekto. Kasi ito po yung mga paborito po ng insekto kainin, yung mga leafy vegetables katulad ng mustard green, yung mustasa po, pechay. Syempre pechay okay naman po kahit walang masyadong insekto. Pero paano po ba maiwasan insekto? Panatilihin nyo pong malinis ang paligid. Wala po dapat mga kanal, estero sa gilid po ng inyong mga taniman. Yung mga nabubulok na dahon, nagkukulay yelo, tanggalin nyo na po. Kasi magkikreate po yun ng mold. At yung aphids, ma-attract lang po, namamahay po sa inyong mga halaman. Kaya kung may lambat po kasi, huwag po kayo magtatanim masyado ng mga namumunga. Bakit po? Kasi kailangan po ng pollination, kailangan po ng mga bubuyog, tutubi, paro-paro, para makatulong po sa pamumunga po ang inyong mga tanim. Kung gagamit naman po kayo ng mga pataba, compost po, yung mga nabubulok, halo nyo po sa lupa para po mas magandang tubo. O kaya yung mga gamit po kayo ng mga organic insecticide, katulad po ng pinakaluan na bawang, dinurog na bawang at sili. Tapos pakuluan po ninyo, salain po ninyo. Pag mag-i-spray po kayo, dapat malayo sa halaman, daw po masyadong malapit. At kung may mga insekto palapit pag gilid-gilid, sila sprayan nyo naman para tumayo sa pananim na yun. Hindi, joke lang po yun Pag nyo pong gagawin, kung hindi naman kayo nabibwisit. Kasi mga inorganic fertilizer po, kung ano po yung nilalagay po nyo yun sa halaman, yung po yung pumapasok po sa katawan po ninyo. Totoo po yan. Kapag nakakita po kayo ng halaman o mga gulay, hindi ko po sinisiraan yung iba wala po ko against. Kapag ang mga tanim pong gulay at prutas, lalo na pong maggulay, sa isang nagtitinda ay talagang napakaganda at walang kain ng insekto, ay magtaka na po kayo dahil inorganic po yung sprayer na ginamit. Hindi po ko naninira, ano po yun, yun lang po yung obserbasyon. Kaya nagturo din naman po sa akin kasi yan yung mga kaibigan ko po na magsasaka din po sa Pilipinas. Hindi po sa akin ang galing yun, inuulit ko lang po. Ang lettuce po, kung magtatanim po kayo sa, for example, sa Bulacan,
Huwag po masyadong bilad sa araw. Gusto po nito half shady kasi kalimitan na nabubuhay po ito sa thin air at medyo chill. Ibig sabihin po wala pong mataas ang level ng humidity. Talagang tataba po ito. Yun po gusto nila. Kung lalagay nyo po sa medyo makulimlim, wag na po yung makulimlim, half shade at mataba po yung lupa, ako na po nagsasabi sa inyo 100% tutubo po yan. Ayan po, di ba? Napakaganda po ng ating ane. Oh, may gumagapang pang slug galing po sa lettuce. Kaya kailangan po linisin mabuti kasi kung may mga slugs o yun po yung suso na walang shell. Kailangan linisin pong mabuti. Halos everyday po, wala naman ako sasabihin ko. Halos everyday umaani po ako ng lettuce. Sarap po kasi maganda po sa katawan, lalo sa mga nade-dehydrate po dyan. Kailangan mag-inom ng tubig, kain po ng mga gulay. Problema po sa diba? Napakaganda po ng ani natin. Ito pong aking 3 bell pepper. Ito po yung hinihintay ko na ang laki lang po. Sobrang laki. Sobrang natutuwa po ako. Andun po yung dalawa. Ito yung po yung isa sa dulo. Medyo namumula-mula na. Sana bago mag end of this month ano ba na po ito. Nakakatawa po, di ba? Dito rin po may mga pepino. Kukuha po ako ng yung masarap snack. Wag na, maliit pa. Palaking ko na lang po. Ito lang po snack natin. Bago tayo pumasok sa loob. Bagay madumi naman itong damit ko, dali. Yan. Mamaya mayroon pang bulo. Yung bulo po yung Makati po yun. Ayan po, di ba? Meron pa dito cherry tomatoes. Hinog. Dako. May amag. Ito, may amag. Hindi mo na lang po tapon. Ay, sige. Kasi yung buto hindi. Kaya amag naman po, diba? Tikman po na rin to. Napakatamis. Sarap. Pasok na po tayo. Bago po tayo pumasok sa loob, linisin ko po muna pala yung mga lettuce. Sa susunod po, anin din po tayo ng mga beans. Napakarami na rin po. Pero yung pong anihin kasi muna, di ba? Pag-aani po talaga ako, kailangan lang. O kaya kung may manghihingi pong mga kaibigan, bagay, pupunta naman sila dito, tirahin naman nila. Salt, konti lang po kasi magtutubig po yung ating salad. Ground black pepper, sugar, kung gaano karami po yung lemon, ganun po karami din ang sugar para hindi po masyadong maasim. Haluin pong mabuti hanggang sa matunaw.
lagay po tayo ng mayonnaise. Depende naman po sa inyo kung maglalagay po kayo ng mayonnaise o hindi. Para may konting linamnam po at may protein tayong makakain. Siyempre may fats din. Diba? Comment dyan. Haluin po natin hanggang ma-dissolve po ng maayos yung ating mayonnaise. Ganyan po dapat, hindi po masyadong malabnaw. Opo, dahil hindi naman po tayo gagawa ng sausawan ng prito. Salad dressing po ang ginagawa po natin. Lalagay po natin ito sa ating vegetable salad. Ayan, napakaganda po. Halo na po natin. Bago po natin ihalo ang ating dressing, haluin po muna natin maayos. Ito po ating vegetable salad mix. Para pag hinalo po natin yung mayonnaise, di ba? Hindi lang nag-i-stick sa lettuce. Para mag-stick sa cucumber at sa kamatis. Ito, napakasarap po nito. Iba po nilalagyan ng konting ketchup yung salad dressing, pero depende naman po sa inyo. Ano kayo na po, ilagay na po natin mayo. Paglalagay nyo po, per batch lang. Para maganda po yung pagkakahalo po natin. Pwede nyo naman po separate po yung inyong dressing. Ako po kasi busy tao. Siyempre trabaho, YouTube, at nagbo-browse po ng mga chismis sa social media, di ba? Kaya pag ano po, magbubukas po ako ng rep, gusto ko po meron po lagi akong may snack. Add na po natin lahat ng ating dressing at haluin po natin mabuti. Ayan, di ba po napakaganda, hindi po masyadong maraming mayonnaise. Yung tama lang po, medyo may konting kikilitin lang po yung inyong puso. Ganun lang, huwag po masyadong marami. Ayan po, lagay na po natin ang ating salad sa ating plato. Siyempre, lalagyan ko po ng, alam nyo na, iba alam na po yung sasabihin. O po ng kalanturan na presentation. Yan. Diba? Oops, excuse me. Maglagay po tayo ng konting crunch, konting lutong ng pritong sibuyas. Kung iba po nilalagay po, sunflower seeds. Opo, maserte po yun. At syempre, para naman hindi magreklamo po yung puso natin, lagay po tayo ng chicharon. So, diba kakaiba po ang ating vegetable salad. Ayan. Ready na po ang ating vegetable salad with twist of heart tickler. Ano ba ako? Ang pakiliti ng puso, chicharon. Ayan, tikman na po natin. Hindi po, kainin na po natin. Mabuhay! Yan! Kusmi lang po yung buhok natin. Yung mala Adonis na dating natin. Bago po tayo, salamatan po muna natin, Panginoon. Pero maraming salamat po sa biyaya pinigyan niyo po sa amin sa araw na ito. Salamat po, sinusuko na po namin sa inyo sa lahat. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa wala ng Jesus. Amen. Yan. Meron po tayo ditong iced tea. Wala pong asukal, sugar free. Sabi ng production company nila. Wala na naman po. Sarili ko ngayon, ano. Yung pa sa mga nanood ng ASMR video ko po, wala po talagang talaktakan po yun. Wala pong chismis yun. Hindi po yun nasari pag gano'n, ano. Tikman lang po natin ating salad extravaganza. Okay. Yung lasa po balanse. Balanse. Madali po kumain ng salad kasi kapag chopstick po ang gamit kaysa po sa konidor sa kutsara. At ito po hindi po masyadong maingay.
Para doon sa mga nagre-reklamo ng ingay na bumili daw ako ng mga plastic na kubiertos. Hello? Environment friendly po ko, sorry. Bumili daw po ako ng mga wooden spoon na tinidor. Kung meron dito, baka gusto niyo padala niyo ako para hindi na kayo magreklamo. Hindi ko. Oh. Yung chicharon ko po, ininit ko pa yung sabay. Pag ang chicharon po, kumukunat. Init nyo lang po. Ang tip ko po, huwag nyo po ipipirito sa bandiga. Pag medyo kumuha ng chicharon, magpainit po kayo ng kawali. Paikot-ikotin nyo lang po sa mahinang apoy. Lulutong po yan. Yung sariling tanim po talaga, iba po talaga lasa. Dahil sa nabibili po sa mga shop, totoo po. Kasi mas masarap po dahil pinaghirapan nyo. Lalo na po kung tinuruan yung mga bata, mas ma-appreciate po nila kumain ng magulay. Tama-tama po itong salad natin. Konti lang yung mayonnaise. Hindi yung humihingi ng saklolo. Dahil natatamo na. Yan lang po. Napakaganda po ng combination ito kasi yung salad po natin may konting asim tapos yung chicharon may lutong at kailangan po ng siyempre baboy. Tama-tama po yung lasa, yung combination. Kunyari ano tayo, judge sa mga chuba-chuchu na paranungan na ang pagluluto na superior feeling ka naman. Kunyari, titigman po natin yung mga niluto ng... Okay, pinilakan labay. Let's taste your salad. Siyempre, kunyari po yung judge. Hindi po ako naglaro sa pagkain. Naano ko lang po yung... Okay. This is a really good example of vegetable salad. It tastes organic, fresh, and there's crunch. And let's say your pork rind. Mali na insekto. Oh, biglang sa tapalit na insekto. Yung Tagalog yun dyan. Oh, your pork rind tastes really good. It's not too fatty. It's not saggy. It's so crunchy. It's really good. It complements to your salad.
Really nice. Great job. Well done. Okay, see you later at the judgment room and we're going to give you your points. Top. Lalo na po yung pritong sibuyas, nagko-complement, bumabagay po. Partner na partner. Yung lutong ko mas nadadagdagan. Okay, my fellow judges, what a great meal. I think Basin did a really good job. This is a very excellent side. Did you know that he grew this? Yes, he harvested from his own humble garden. Oh, what a great monkey. Ano po? Ito na naman. Paano po, maraming salamat po sa inyong oras na nila sa Pinalakalabay. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po. Maraming salamat po dahil lagi po akong maani sa aking taniman. Yun lang po aking munting kasiyahan dito po sa abroad. Naway ang bawat sa matuto po magtanim din sa kanilang mga bakuran para may mayayain po sa kanilang pagkain ng Panginoon. At ingatan po inyong nilika. Panginoon, sinusuko na po namin sa inyong lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Wala po muna tayong greetings shoutout portion ngayon dahil harvesting lang po tayo ngayon at tikim-tikim at judging kung wakunwari. Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.